Nemo, ang batang papel ni Rene O. Villanueva. Si Nemo ay isang batang yari sa ginupit na dyaryo. Pinunit-punit, ginupit-gupit, saka pinagdikit-dikit. Si Nemo ay ginawa ng mga bata para sa isang proyekto nila sa klase. Ngayong bakasyon na, si Nemo ay naiwang kasama ng ibang papel sa silid. Nakatambak siya sa bunto ng mga maikalikabok na folder at envelope. Isang araw, isang mapaglarong hangin ang namunuksong umihip sa silid. Inilipad niya sa labas si Nemo. Nagpalutang-lutang sa hangin si Nemo. Naroong tumaas siya, naroong bumaba. Muntik na siyang sumabit sa mga sanga ng rapilis. Nang mapadpad pa siya sa tabi ng daan. Muntik na siyang mahagip ng humahagibis na sasakyan. Inangilan siya ng jeep, binilyawan ng kotse at sininghalan ng bus. Mabuti na lamang at napakagaan ni Nemo. Nagpatawing-tawing siya sa hangin bago tuluyang lumapag sa gitna ng panot na damo sa palaro. Nakahinga ng maluwag si Nemo. Ngunit nagulantang siya sa dami na nagtatakbuhang paa na muntik nang makayapak sa kanya. Naghahabulang mga bata at kay saya-saya nila. Araw-araw, tuwing hapon, pinanood ni Nemo ang mga naglalarong bata. Inggit na inggit siya sa kanila. Tuwing makikita niya ang mga bata sa palaruan, gustong gusto rin niyang maging isang tunay na bata. Gusto kong tumawa tulad ng totoong bata. Gusto kong tumakbo tulad ng totoong bata. Gusto kong maghagis ng bola tulad ng totoong bata. Sabi nila, kapag may hiniling ka raw na gusto mong matupad, kailangan sabihin mo ito sa pinakamalayong bituin sa langit. Kaya isang gabi, matyagang nagbantay sa langit si Nemo. Hinintay niya ang paglabas ng pinakamalayong bituin. At nang makita niya ito, sinabi niya ang kanyang hiling. Bituin, bituin, tuparin ngayon din. Ako'y gawing isang batang masayahin. Pumikit ng mariin si Nemo. Naramdaman niya na parang umiikot ang paligid at nagkakagulo ang mga busina ng sasakyan. Totoong bata na si Nemo. Pagdilat niya kasama na niya ang kanyang totoong tatay na walang trabaho at totoong nanay na payat-payat at 8 totoong kapatid na ang ingay-ingay sa isang masikip, makipot at tagpi-tagpi ng totoong bahay. Huwag kayong tatamad-tamad, sigaw ng kanyang totoong tatay. Magtrabaho kayo! Kaya napilitang tumakbo si Nemo palabas ng bahay. Palakad-lakad si Nemo sa kalye. Hindi niya pansin mga humahagibis na bus. Hindi niya pansin ang mga humahagibis na jeep. Isip siya ng isip kung paano makatutulong sa kanyang totoong pamilya. Kahit bata pa, napilitang maghanap buhay si Nemo. Sa umaga'y nagtinda siya ng dyaryo at sumasabit sa mga bus. Sa gabi ay nagtinda siya ng sampagita at tumahabol sa mga kotse. Pagod na pagod si Nemo araw-araw. Pakiramdam niya, pabilis na pabilis ang kanyang pagtanda. Kaya naisipan niyang pumasok sa eskwela. Sumilip siyang muli sa paaralang pinanggalingan niya. Pero dahil marumi ang kanyang suot at wala siyang sapatos, hinirapan lang ni Nemo ang libro. Hindi ka bagay dito, sabi ng libro. Dumi-dumi mo! Nagalit na sa kanya ang mesa. Baho-baho mo! Sinigawan din siya ng pisara. Alis dyan! Kaya napilitang tumakbo si Nemo. Nagtatakbo siya na nagtatakbo hanggang makarating sa gilid ng dagat. Sinabi ni Nemo ang problema niya sa dagat, pero naghikab lang ito. At kahit ang alon na puno ng layak ay nagtakip ng ilong nang maamoy siya. Huwag mo nang dagdagan ng basura dito, sigaw kay Nemo. Malungkot na naglakad-lakad si Nemo. At sa maraming kalye ng marusing na lungsod, sa bawat sulok may nakita siyang mga batang kat. Mayroong nagbibenta ng sampagita. May nagtitinda ng sigarilyo at dyaryo habang maliksing sumasabit sa mga sasakyan. May mga kalbo
galisin at palaboy-laboy na yakap-yakap ang supot na plastik na kapag sininghot-singhot nila ay parang naggugupit-gupit sa kanilang mukha ng mangmang ng ngiti. Yung mga batang butuhan ang binti at malamlam mga mata na akay-akay na matatandang puti na parang kislap ng balisong ang kislap. Dami-dami palang batang kalye, isip ni Nemo. Nalaman ni Nemo na marami palang batang tulad niya. Mga batang lansangan, mga batang kailangang maghanap buhay dahil sa kahirapan. Tinipon ni Nemo ang iba pang batang lansangan. Nang magpintuhan sila, nalaman nilang pareho-pareho pala ang kanilang gusto. Kapagmahal na magulang, maayos na tahanan, maayos na paaralan, at sapat na pagkain. Ipinagtapat ni Nemo ang lihim ng kanyang natuklasan. Natutupad ang anumang pangarap kapag hiniling sa pinakamalayong bituin. Sabay-sabay silang tumingala sa pinakamalayong bituin. At hiniling nila ang lahat ng ito. Bituin, bituin, tuparin ngayon din. Lahat kami gawing batang masayahin. Sa isang iglap, lahat sila ay naging batang papel. Inilipad sila ng hangin, kay gaan-gaan ang kanilang pakiramdam. Kay saya-saya nila dahil malayo na sila sa magulong pamilya. Malupit na eskwela at maingay na kalsada. Nagtaka ang mga taong nakakakita sa palutang-lutang ng mga batang papel. Marami ang naawa sa kanila. Pero ang hindi nila alam, mas maligaya ngayon ang mga batang papel, gaya ni Nemo, kaysa mga totoong bata, na kailangan makibaka at mabuhay sa malupit na kalsada.